Nagbabalik po ang Panahon TV mga kababayan para po magabayan po tayo sa ating mga gawain ngayong araw. Mahalaga po malaman po natin ang inaasahan lagi ng panahon para po sa mga susunod na oras. At dahil po yung makakasama po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa, walang iba kundi si Ms. Connie Daribas. Good morning, Ms. Daribas. Yes, good morning din sa iyo, Amor. Ms. Daribas, patuloy po ang pagbabantay natin dito kay Bagyong Jose na nasa loob nga po ng Philippine Area of Responsibility. So, sa mga oras sa ito, ano na po ba yung pinakahuling impormasyon natin tungkol dito at paano po ba yan kikilos sa mga susunod na mga oras? Ang Bagyong Jose ay kasalukuyan na sa layong 870 km silangan ng Kasiguran, Aurora at taglay nito ang pinakamalakas na hangin na 195 km per hour malapit sa gitna at ang bugso ng hangin na umaabot hanggang 230 km per hour. At ito ay tinatayang kikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 11 km per hour. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman na po natin yung mga detalye tungkol dito sa binabantayan po natin na Bagyong Jose. Yan po yung unang bagyo para po sa buwan na ito ng Agosto. At Ms. Rivas, ito po, no, base nga po sa track na inilabas po ng Pag-asa, inaasahan po natin na maliit naman yung chance na mag-landfall itong si Bagyong Jose. So ano po ba ang dahilan? Bakit po hindi po tinumbok nitong bagyong ito yung direksyon patungo sa ating landmass? Yes, hindi natin naasahan na maglalandfall itong Bagyong Jose dahil isa sa mga factor na nakaka-apekto dito ay ang ridge ng high pressure area na sa kasalukuyan po ay bahagyang nag-recede or umuurong po ito. So habang umuurong po itong ridge ng high pressure na siya nagdadala ng bagyo, ng pagkilos ng bagyo, so meron makakadaan siya pataas at isa din sa mga dahilan ay yun pong southwesterly wind na tinutulak din po itong bagyo. Okay, so ayan po ilan lamang po sa mga major factors na nakakaapekto po sa movement nitong binabantayan po natin na Bagyong Jose. Yan po yung ridge ng high pressure area at ganoon din po ito southwesterly wind flow. So ayan po, nalaman na po natin at dagdag kaalaman po yan para sa ating lahat ngayong umaga. At bagamat hindi nga po natin inaasahang magla-landfall itong si Bagyong Jose, meron po bang direktang epekto pa rin itong bagyong ito dito sa ating bansa? Ano po ba nilalaman ng inyong inalabas na 5 a.m. weather forecast? Wala po itong direktang epekto itong Bagyong Jose pero patuloy pa rin itong nagpapaibayo or mag-enhance ng hanging habagat na siya nagpapaulan ngayon lalong-lalo na po sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Mas madalas po ang mga pag-ulan and then meron tayong occasional rain sa may Metro Manila kasama po ang Central Luzon and then rest of Luzon meron tayong mga mahinang sa katamtamang mga pag-ulan kasama po ang Kabisayaan. And then ang Mindanao naman meron tayong bahagyang maulap lamang napapawirin at may inaasan pa yung mga pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. So ayan po, concentrated po ang ating mga pag-ulan para po sa araw na ito. Diyan po yan sa malaking bahagi ng Luzon at ganoon din po sa ilang bahagi rin ng Visayas. Kaya doble ingat at wag po nating kakalimutan ang pagdadala ng mga panangga sa ulan. At since nabanggit niyo po ang tungkol dito sa Southwest Monsoon o hanging habagat, ay meron po ba tayong inilabas ulit na gale warning para po sa umagang ito? At ano po ba yung mga seaboards na kabilang dito sa Babalangyan? Yes, meron tayong nakataas na gale warning, no? Halos sa buong Luzon. Meron tayo dito sa may northern and western seaboard ng Luzon. And then meron din tayo sa eastern seaboard ng central and southern Luzon, particularly over Batanes, Calayan, Babuyan, northern coast ng Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Mindoro Occidental, western coast ng Batangas, Palawan at Metro Manila, and then sa eastern seaboards ng Central and Southern Luzon, Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, at eastern coast ng Quezon kasama ang Pulilio Island. Yan, para po sa mga nabanggit na baybayin, para po sa ating mga kababayan na meron po mga maliit na sakyang pandagat, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot sa mga nabanggit na areas dahil inaasahan po natin ang pagkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan. At panghuling katanungan na lamang po, Ms. Daribas, eto naman po, na inaasahan po ba natin na magiging malalakas yung mga bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility kapag po ganitong buwan ng Agosto? Dahil ito pong unang bagyo po natin for this month ay itong si Bagyong Jose, yan nga po ay nasa typhoon category. Sumalakas po agad ito. Inaasahan po ba natin na magpapatuloy yung ganitong trend? At papaano po ba yung pagkilos o movement ng mga bagyo kapag po ganitong buwan? Yes, for the month of August, on the average, no, meron tayong malalakas na bagyo. Lalong-lalo na po pag nanggagaling po sa labas pa lang po ng PAR, nag-develop ang isang bagyo. So mas malayo po ang tinatahak nito, mas marami po siyang nakuhang energy.
kaya mas lumalakas po ito. At minsan naman dahil po sa isang system na nakakaapekto nito, kaya siya tumatagal sa karagatan, kaya po mas lumalakas po ang bagyo. At inasan po natin ang track po for the month of August. Usually po, northwest po ito, and then nagre-recur pataas. At pag may nakaharang naman po na system kagaya ng subtropical ridge, meron bumababa po ito, tumatama sa kalupaan. So ayan po, nalaman po natin na posible po na malalakas po talaga yung mga bagyo na maranasan po natin kapag po ganito nga month of August, at inaasahan rin po natin na meron pong posibilidad pa rin na meron po mga bagyo na tumama pa rin dito po sa ating landmass. Kaya patuloy po tayo magbantay, kasama pa rin po ang Panahon TV sa tulong po yan ng Pag-asa. Ay maraming salamat po Ms. Connie Dadibas sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, at yan nga po nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Sa puntong ito, alamin na po natin ang ating extremes of temperature at ang relative humidity. Para po sa ating minimum temperature kahapon po dito po sa Science Garden, Quezon City, umabot po yan ng 25.2 degrees Celsius alas 5 po ng umaga. At ang maximum po natin 28.6 degrees Celsius alas 11 naman po yan ng umaga kahapon. At para po sa ating relative humidity, ang minimum po ay 85%, alas 12 po ito ng tanghali, at ang maximum po natin ay 98%, alas 5 po yan ng umaga. So ayan po ang mga nakala po nating impormasyon para po sa umagang ito. Maraming salamat po sa pagtutok dito sa aming programa. At bago po ako magpaalam, mabati lang po muna ako sa aming associate producer dito po sa Panahon TV. Happy birthday kay Miss Sunshine Vallejos Mendoza. Enjoy your day at iintayin po namin ang pakain nyo. Happy birthday, Miss Shine. At tandaan nyo po yung baka kami i-like sa Facebook, panahon.tv, or follow us on Twitter at Panahon TV. At syempre, welcome kayo sa aming website sa www.panahon.tv. Abangan niyo po kami mamaya sa Balitaan Good Morning Boss, at syempre sa oras-oras sa Panahon TV Express. Dito lang po yan sa Telebisyon ng Bayan. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center, ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!